insurance policies, yung mga pension na tinatanggap niya, at na kung pwedeng transferable pa yan. Okay, so yun, pinocompute lahat yun, tapos i-deduct yung liabilities. Yung liabilities, yun yung mga obligation with the bank, kung meron bank loan or mga credit card. After deducting the liabilities from the total properties, no, intangible or tangible, ay yun ang magiging net estate ng namayapa. So yun ang i-dispute. Assuming 100 million yung estate ni Nora Aunor. Ang tanong ng ating subscriber, paano po i-distribute to? Malaki po ba yung kay Ian Christopher sapagat siya yung biological child at yung other children ay mga adopted children lamang? So ito po ang aking kasagutan. Ang mga adopted children po kasi, the moment na release ang kanyang mga adoption papers, will acquire all the rights of a legitimate child na katulad sa katayuan ni Ian Christopher. Si Ian ay biological legitimate child ni Nora Aunor at ni Christopher De Leon. So, ang kanyang karapatan nung ma-release at ma-aprobahan yung adoption papers ni Lot, Matet, ni Kiko at yung isa pa ay parehas lamang kay Ian Christopher. So, ibig sabihin, kung merong 100 million na naiwan si Nora Aunor, ito pong 100 million na to ay equally divided among the compulsory heirs. Yung compulsory heirs na tinatawag ay yung mga anak at yung naiwang asawa. Since si Nora Aunor ay annulled na kay Christopher De Leon, at ang alam ko ay wala naman ibang pinakasalan pa, ay ang kanyang tanging compulsory heirs na naiwan ay yung si Ian at si Lot, Matet, Kiko at yung isa pa. So paghahati-hatian na yan, nilang lahat yan. Kung 100 million yan, 20 million sila bawat isa. Ay yan ay kung walang iniwan o ginawang last will and testament si Nora Aunor. Ano po ba mangyayari kapag may last will and testament? Alam niyo minsan ang paggawa ng last will and testament, ang one of the purposes of which is that kapag yung testator, yung gumawa ng last will, ay may gustong bigyan ng mas malaking parte among the compulsory heirs o kaya merong gustong bigyan na kaibigan na napamahal sa kanya o isang kamag-anak na talaga namang hindi niya pwedeng hindi bigyan dahil sa pagmamahal na ipinakita sa kanya, ay kukunin niya doon sa tinatawag na pre-portion. So pag kasi nagpagawa